Ang alamat ng bulaklak. Noong unang panahon, may isang prinsesang may napakagandang buhok na iba't iba ang kulay. Siya ay nagngangalang Prinsesa Buna, na umiibig ng balihim sa kanilang hardinero na si Lakal. Araw-araw ay pumupunta ang prinsesa sa hardin. Ngunit lingid sa kaalaman ng ama ay hindi iyon ang pinupunta ng kanyang anak sa hardin. Pinupuntahan ng prinsesa si Lakal na laging gumagawa ng sari-saring pabango na gustong-gusto niyang amuyin at gamitin dahil sa kakaibang amoy ng mga pabangong gawa nito. Ngunit isang araw, nahuli ng hari ang dalawa na naglalakad sa hardin nang magkahawak ang kamay. Agad na nagalit ang hari dahil ang isang prinsesa ay umiibig sa isang hardinero. Kaya isinikreto niya sa kanyang anak ang plano niyang pagpapapaslang kay Lakal. Inutusan ng hari ang isang kawal na pagdating ng gabi ay dapat ipatapon si Lakal sa kagubatan at iwanan doon hanggang mamatay. Ginawa ng kawal ang utos ng hari at agad na iniwan si Lakal sa gitna ng kagubatan. Si Lakal ay namatay at ang prinsesa ay inintay ang pagdating ni Lakal sa hardin, ngunit hindi niya nakita ang binata hanggang magdilim. Ilang araw na nag-intay si Prinsesa Buna at hindi siya kumain o naligo. Ni hindi rin siya natulog at kinaumagahan ay inaantay pa rin niya si Lakal. Isang araw ay naisipan ng prinsesa na umalis sa palasyo at hanapin si Lakal. Ngunit siya ay hinanghihina na. Paglipas ng ilang araw, ay hinanap ng hari ang kanyang anak na si Prinsesa Buna. Pumunta siya sa hardin kung saan nagpupunta ang anak upang intayin si Lakal. Ngunit ang nasilayan niya lamang ay isang malagong halaman na may iba't ibang kulay at iba't ibang uri. Napansin din niya ito ay kakulay ng buhok ng kanyang anak. Kasing bango rin ng mga gawang pabango ni Lakal ang mga halaman. Nasa huli palagi ang pagsisisi. Nalungkot ang hari at walang nagawa kundi alagaan ang natitirang bunga na naiwan bilang alaala sa anak. Pinangalanan niya ang halaman na bunalak at kalaunan ay tinawag na bulaklak. Kamusta? Mahilig ka ba sa magagandang bulaklak? Ako ang ate mong Paula at nandito ako upang ibahagi sa iyong ilang pang mga kaalaman tungkol sa bulaklak. Ang bulaklak sa salitang Ingles ay flower. Minsan, ito rin ay tinatawag na bloom o blossom. May bulaklak ang isang halaman kung ito ay may talulot. Halimbawa dito ay gumamela, sampagita, sampaga, rosas, magnolia at iba pa. Ang bulaklak ay ginagamit rin ng halaman para magparami. Gynoecium o pistil. Ito ay ang babaeng bahagi na kabilang sa bulaklak. Naglalaman ito ng mga ovule na bumubuo ng mga buto pagkatapos ma-fertilize. Isa sa bahagi ng bulaklak ay ang kalesa. Ito ang bahagi ng bulaklak na binubuo ng mga istruktura na may hugis tulad ng mga dahon. Maraming posibleng simbolo ang bulaklak. Ito'y isang simbolo ng kadalisayan, kagandahan, at iba pa. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na storya.